Ang kwento ay nagsisimula sa taong 2042 sa isang China na nasira ng digmaan. Isang grupo ng mga sundalo ang naghahanda para makipaglaban sa mga dayuhan na umaatake sa Earth para kunin ang mga mapagkukunan ng tubig nito. Ito ay ang unang taon ng pagbagsak ng mundo. Nahayag na ang lahat ng mga hukbong kanluranin ay natalo sa labanan, at ang China lamang ang natitira. Ang mga sundalo sa larangan ng digmaan ay nagsisimula ng labanan ang mga dayuhan, ngunit ang kanilang mga armas at baril ay walang silbi, dahil ang mga armas na ito ay nagpapabagal lamang sa paggalaw ng mga dayuhan. Isang lalaki lamang, si Changeling, mula sa larangan ng digmaan ang nakaligtas, dahil tumakas siya ang duwag na batang lalaki. Mabilis na lumipat sa kasalukuyan. Ipinakita na si Changeling ay nakaligtas sa Earth sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga mamahaling produktong elektroniko sa mababang presyo sa isang uri ng tindahan ng scrap. Si Changeling, kasama ang dalawang kasamahan niya, ay biglang natagpuan ng isang dayuhan sa gitna ng kaguluhan. Nakaligtas si Changeling, ngunit ang dalawa pa ay brutal na pinatay. Habang nagaganap ang lahat ng ito, isang grupo ng 3 tao na may uniforme ang nakakita kay Changeling habang pumapasok siya sa isang gusali. Si Commander Go, mula sa grupo, ay nakahanap sa kanya, at kasama ang tulong ng 2 pang miyembro ng grupo, ang 4 sa kanila ay nakaligtas sa pag-atake ng mga dayuhan at nagtungo sa isang ligtas na lugar. Doon, isa pang miyembro ng mga sundalong may uniforme, si Nam John, ay sumali sa grupo. Nagmamayabang si Changeling na siya ang pinakamagaling dahil nakaligtas siya ng matagal. Gayunpaman, nagduda si Ga sa kanya, at sinimulan ni John na halugugin ang mga bulsa ni Changeling. Pagkatapos, gamit ang kanyang relo, nakumpirma ni Ga na si Changeling ay bahagi ng Union Defense Army. Sinabi niya kay Changeling na nakaligtas din siya sa araw na iyon. Pagkatapos, nagpakilala ang lahat kay Changeling. Pagkatapos nito, tinanggap ng komandante si Changeling sa grupo, at naglagay si John ng isang locator sa leeg ni Changeling sakaling tumakas siya. Sinabi ni Changeling na mas gugustuhin niyang patayin ng mga ito kaysa maging bahagi ng grupo, ngunit bago iyon, gusto niyang magpaalam sa kanyang pamilya. Pagkatapos, si Ander, ang barilero ng grupo, ay pinaandar ang sasakyan, at nagsimula silang maglakbay sa disyerto. Dinala sila ni Changeling sa isang tahimik na lugar, at sinabi niyang doon nakatira ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ito ay isang bitag para sa lahat, dahil mayroon ng isang grupo ng mga magnanakaw na naruroon. Kinuha nila si Leia, ang kabalyero ng grupo ni Go, bilang hostage, at hiniling sa kanila na iwanan ang lahat ng kanilang mga gamit doon. Si JN, ang grenadier ng grupo, ay matalino na gumamit ng granada, at nagsimula ang labanan. Sa gitna ng labanan, isang ibang intruso na nagngangalang Major Doggy Pam ay sumali sa kanila. Tumulong siya sa kanila na patayin ang mga magnanakaw. Pagkatapos ng labanan, inakusahan ni Ga si Changeling na bahagi ng mga magnanakaw. Gayunpaman, inamin ni Changeling na gusto niya silang patayin noong una, ngunit hindi niya alam na naroon ang mga magnanakaw. Sinubukan ni Changeling na patayin ang locator sa kanyang leeg, ngunit sa halip ay nakuryente siya at nawalan ng malay. Pagkatapos nito, ang buong grupo, kasama sina Doggy at Changeling, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Habang naglalakbay sila, ipinaalam ni Doggy sa kanila na siya, kasama ang kanyang grupo, ay nakagawa ng isang plasma grenade na kayang pumatay sa mga dayuhan. Nagsimula sila ng kanilang paglalakbay patungo sa isang base kung saan nakatira ang mga dayuhan. Di nagtagal, nakarating sila sa isang tulay na binabantayan ng isang dayuhan. Hiniling ni Go kay Changeling na sumulong at maagaw ang atensyon ng dayuhan para maituloy nila ang kanilang paglalakbay. Tinitiyak din niya kay Changeling na hindi nila hahayaang mamatay siya. Gayunpaman, habang sumusulong si Changeling, naging delikado ang sitwasyon. Binigyan ni Doggy si Ga ng isang plasma bomb at hiniling sa kanya na ihagis ito sa dayuhan habang nakukulong ni Changeling ang dayuhan sa pagitan ng kanyang loader car at isang haligi. Habang papalapit si Ga, nakatakas ang dayuhan. Para mailigtas si Ga, naghagis si John ng isa pang granada sa dayuhan. Dahil sa epekto ng granada, nahulog ang plasma bomb mula sa kamay ni Ga. Muli, nakaligtas ang dayuhan sa granada. Napansin ni Changeling ang plasma bomb sa lupa, at sa isang bayanihan, inihagis niya ito sa dayuhan. Ang bomba ay nagparalisa sa dayuhan, at tinanggal ni Ga ang isang lalagyan mula sa tulay gamit ang kanyang baril, na nagdulot ng pagbagsak ng lalagyan sa dayuhan. Namatay ang dayuhan, at nagpahinga ang grupo ng ilang sandali. Ipinaalam ni Doggy kay Go na ang plasma grenade na kanilang ginamit, na tinatawag na Ne, ay ang huling natitira sa kanya. Gumagawa pa ng iba sa research center, ngunit hanggang ngayon, iyon lang ang meron siya. Sinabi niya na ang mga asul na kristal na nasa bomba ay kinuha mula sa mga dayuhan mismo, at ginagamit upang paralisahin ang mga dayuhan.
Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay patungo sa base ng mga dayuhan. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang Monero at hiniling sa kanya na tulungan silang makarating sa base. Dinala sila ng Monero sa ilang mga hukay kung saan nakatira ang ibang mga tao, at isang babae ang nagsisilang. Sinabi niya kay Go na tutulungan niya lang sila kung bibigyan nila siya ng ilang antibiotics. Binigay ni Go ang huling batch ng kanilang antibiotics sa kanya, at kapalit nito, binigyan sila ng Monero ng isang aparato na makakatulong sa kanila na buksan ang mga gate ng base. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng grupo, nakarating sila sa base ng mga dayuhan. Nang mabuksan ang maraming gate patungo sa core ng base, nakita nila na si General Mech, ang nagbibigay sa kanila ng lahat ng mga signal, ay nakahiga ng walang malay sa isang liquid capsule. Napagtanto ng grupo na hindi ang General ang nagbibigay sa kanila ng mga tagubilin, kundi ang mga dayuhan mismo. Kaya, isang bitag pala iyon. Nagsimula nang lumapit sa kanila ang dayuhan, ngunit nakaligtas sila at nagkulong sa isang silid. Napagtanto nila na nakulong sila ng permanente, ngunit nagbigay si Changeling ng ideya na gamitin ang mga granada at sirain ang mga pader. Habang nagsisimulang ailakip ni John ang mga granada, nagsimula ring itulak ng mga dayuhan ang mga gate. Umakyat si Go sa pader at naagaw ang atensyon ng mga dayuhan habang sinisira ng grupo ang natitirang mga pader at nakatakas. Akala ni Ander na patay na si Ga, kaya pinaandar niya ang sasakyan. Gayunpaman, lumabas si Ga mula sa base at tumakbo patungo sa sasakyan, na hinahabol ng mga dayuhan. Nagsimula ang labanan, at nagawa ng grupo na iligtas si Ga. Gayunpaman, nasugatan si John. Dinala siya ng grupo sa mga mina kung saan nakasalubong nila ang ibang mga tao, para gamutin siya ng doktor. Nang makarating sila doon, nalaman nilang pinatay na ng mga dayuhan ang lahat ng tao. Namatay si John, at nangako si Ga sa lahat na hindi niya hahayaang mangyari sa kanila ang anumang masama. Gamit ang plasma ng isang patay na dayuhan, nakagawa si Dogi ng mas maraming plasma grenade, o MMS. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay sa base ng mga dayuhan. Hinati nila ang kanilang sarili sa dalawang grupo. Sina Dogi, Ga, at Changeling ay pumasok para kunin si General Mech, habang sina Leah at Andre ay nanatili sa labas upang maagaw ang atensyon ng mga dayuhan. Nagsimula ang labanan sa loob ng base, at isang hukbo ng mga dayuhan ang lumabas. Sina Leah at Ander ay nagpaulan ng plasma sa kanila gamit ang isang drone. Sa kasamaang palad, inatake ng mga dayuhan ang drone, at nahulog sa lupa ang capsule na may lamang plasma. Sa loob ng base, inatake ng isang dayuhan ang tatlo, at nagsakripisyo si Ga para mailigtas si Changeling. Sa kabilang banda, pinaandar ni Dogi ang sistema ng base at nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga kwartel ng hukbo na ang lahat ng mga signal na nagmula sa istasyon na iyon ay hindi nagmula kay General MC, kundi sa mga dayuhan mismo. Sa gitna ng lahat ng ito, nahulog din ang General mula sa liquid capsule at namatay. Namatay din sina Leah at Ander habang nakikipaglaban sa mga dayuhan, at sina Dogi at Changeling na lang ang natitira. Tumakas ang dalawa sa base at nagsimulan ng labanan sa mga dayuhan. Nagpunta si Dogi para maagaw ang atensyon ng mga dayuhan, at sumulong si Changeling para kunin ang plasma capsule. Habang malapit ng patayin ng isang dayuhan si Dogi, pinaandar ni Changeling ang plasma at pinatay ang lahat ng mga dayuhan sa lugar na iyon. Ngunit teka, may iba pa. Habang tumatayo ang dalawa at nagagalak sa kanilang kaligtasan at sa pagpatay sa mga dayuhan, napansin nila ang mga drone ng hukbo na papalapit sa kanila. Nagtatapos ang pelikula sa paghahanda ni Dogi at Changeling para makipaglaban sa isa pang labanan.